Let me discuss how to play Axie Origins. First, you will have here your stamina, 27/29. So how to compute the stamina? Uh, the number of your axes plus 10. So 10 plus 1 times number of personal axes. So just disregard the 1. Just 10 plus the number of personal axes. In this case, I have 19 axes. Okay? So 10 plus 19, 29. Kaya yung stamina ko 29. It refreshes every 11 a.m. So UCT time 3 a.m. But Philippine time 11 a.m. Okay? So here are the rankings. Currently at I am Tiger 2. Off-season. Dati naka-Dragon 1 ako. Anyway, how to play Origins. So we'd first see that first these are the cards. Notice that there are 6 cards. Before, 4 cards lang. Ang nadagdag is yung mata, the eyes, and the ears. Okay? So, iba yung mga characteristics ng cards compared sa classic. What's different though is that there are charms. Yung charms, yung ini-equip doon sa card para magkaroon ng enhanced effect or special effects. And the rune. Rune yung nasa katawan niya. It adds special effects as well. Yun ang difference niya. Kumbaga, na-armoran mo yung Axie. It's like a combination of Dota, Mobile Legends, and Axie. Unlike sa Classic, wala namang ganito. Sa Charms, notice that meron lang limit na 15 per Axie. So dito 13 plus 2, 15. 2 kasi yung mata niya aqua. Okay? So, you will equip. Kung makikita mo sa Charms, merong label. Halimbawa ito, 1. So, yung 1, nabawasan ng 1 to. 40 na lang to. So, dapat makakalat mo 15 kasi pag nilagay mo to, 3, tapos 4, dapat ba-budget yung magsabihin 8 na lang ang matitira mo dito. Okay? 4 na lang. So, 1 na lang. Wala ka na malalagay. Kasi, maximum of 15. That I didn't realize at first. Nung tinatry ko yung Axie, it just goes with experience. So, pipili ka lang kung ano yung equip mo. So, the objective there is to craft. Kapag nananalo ka, you will be receiving the moon shards that you will be using in crafting. Kaya lang sa crafting, parang hula-hula siya. Swertihan kung ano makraft mo. Swerte kung makapag-craft ka ng runes or charms or runes na mamahalin, which is mystic or epic. Pero sa crafting kasi may percentage yan. So pag gusto mo ng mas specific, halimbawa itong may R, Ronin sign, which means to say pwede mo siyang ibenta sa marketplace. Mintable siya. And then you have to use SLP. Okay, may SLP na requirement. Currently, 591 pala yung SLP ko. Which is usually no value. So gagamitin mo na lang sa crafting. Or kapag magko-combine ka ng runes, kasi minsan may level up ng runes. Yung upgrade, it will need an SLP. Let's go to the game proper. So, ranked, just the same. We would be, siyempre yung mga malalakas na rin. Let's see. Basic ABP team. Usually, hindi na necessary ang plant sa Origins kasi nga, parang halos pare-pareho naman na sila. Pick second term. So, ayan. Yan yung may effect. May relief healer ito. Pwede ma-heal yung mga skeleton. So, puro anger. So, strategically, hindi iniipon ng energy. Pwede mo ipunin kasi matiturn siya into fragment. Ito yung fragment, yung 1 out of 12. Pag napuno mo ng 12 to, makakagain ka ng isang energy. First round, 1 energy lang sa first mauuna. Yung second turn ako, kaya 2 rounds. So, I will play first. Let's say angry lang. Using ko na energy. Kaya nagpa-fragment ako. Mag-store ako ng isa. This one is used for storing pag gusto mo i-keep yung card mo. Kaya kinikip yung card kasi gusto mo pa siya play on the next one kundi matatapon siya. Pero may kapalit yun. Ang kapalit yun, mababawasan yung fragment mo kada each time mag-keep ka.
Kaya kasi sa energy shard, kailangan kong magsayang ng fragment during the first 2 rounds. Because sisip-sipin lang din niya sayang. Just because of my rune. Kung hindi nakakabit yan, hindi ko siya gagalag. Zero card. Ito mo, nag-gain ako ng fat. Pag natin yung fragment. Natira pa ako. Pag sinayang ko itong 1 energy ko, tataas yung fragment. Since inubos ko na yung energy ko, wala, 6 out of 12. Sisip-sip yan ng 3. So, hindi na pala kasi round 3. Confused. Yan, niretain ko kasi siya na matagal para mas naging malakas yung shield and maging maraming bab. Lapit na tumulog. Tapos mag-keep ako nitong malakas na card. May energy drip siya. Para 181. Pero cost niya 2 energy. Nabawasan yung fragment na naging 8 out of 12. Siyempre may timer, pero pag ubos na yung energy mo at wala ka na rin talaga makip na card, automatic mag-end yun. Oh. Masyadong nakakasilis. Kapagandaan siya. Pang-balasa. I-upgrade ko siya para hindi magkaroon ng confused card. Paano ako dito? It's na lang. Ayun, so 0-16 sabihin, 4 energy na ako. The next turn ko 4 energy. Basta energy mo. Let's see kung shield bomb nangyari ito. 4 bubble bombs. Kada bubble bomb, 30 at damage. So, 4 times 30, 120. Ito na magagawa. Konti lang yung sabi ng bubble bomb. Shield na lang. Pero so, talo na yan. Talo na yan. Sana dito ako naipin ng bubble bomb. Experience level and honor medal lang. Pakonsuelo din po. Dito mo. Nababa na pala yung ranking ko ulit. So, I need to rush na sa level. Kapag pareho kami ng feeling goal second, mag-draw rock, paper, scissors. Hirap i-explain one by one ano ba yung mga cursed card. Kasi mga nakalaban natin is purely straight packs. Wala yung mga special effects ng poison. Confused, lalo pag Terminator ang kalaban, galing sa confused card. So, puro mababalasa mo dito. Pwede naman ako mag-pass. Magpapass ako. Tataas yung fragment ko. Kung 2 yung energy ko, plus 3. Plus 3. Ay, iba pala yung equip ko dito, hindi energy shard. Shady exchange pala. Kaya pala ako natatalo. Mali. Kaya naman pala ako natatalo. Shady exchange. Kaya hindi rin nababawasan yung fragment ko. Ito na lang tayo. Bira, baldado pala ako dito. Pero once mabuo ko itong bubble bomb, tapos siya. Parang defense ka lang.
Bira. Walang kwenta yung na-equip. Ano, may panalo pa to kaya wala akong tatalo. Double bug. Tapos, keep mo to. Anyway, for energy naman. So, chance tayo manalo. Convert into bubble bomb. 10-9 bubble bomb. 10 times to 300. Sigil ako kung ako dilaban. Sige. Paradise na. Sabog agad. Keep tayo ng attack cards. Pwede naman ba sword? Kaya mag-break na. Nagbabawas na rin ang HP. Kaya mo pala ako nakakalo. Mali yung equipment. Then, pinapte pa lang. Tapusin mo na sila. Bubble bomb. Partida na nalipa. What I'm telling is dito, mali ako na na-equip. B. Shady Exchange. My goodness. Saan ba isa kapwa? Kamukha kasi. Okay, again. This time with Shady Exchange. Yung nagre-recover ng HP. Takang-taka ako, ang daling ko laban ko na nakalipan. So, this concept, ipunin lang yung bubble bomb. Yan. Rin yung Shady Exchange. Until round 2, you lose fragments. Kaya pala yung babawas yung fragments ko. Bihil. Wala kasi yung bombshell maker ko. Pinaprepise. Maswerte, lumabas agad yung sponge. Yung iba kasi may pre-order tag, katulad nito pre-order tag. Pag ina-touch mo yan as a charm, yun ang unang lalabas na card. Kaya lang, ang problema doon, ang kapalit naman. Halika 0 energy to plus 1 energy. So yung 2 energy na sponge para maging bubble bomb to, nirigyan ko ng pre-order tag, nagiging 3 energy siya. 2 energy lang ang binibigay sa mga early. Ito ginagamit pambalasa. Tapon. Tapon natin ito. Keep mo yung isa. Pero kapalit tong fragment. Yung clear kasi na yan, kung hindi ko in-upgrade yan, pag ginamit ko yung balasa, kakaroon ako ng confused card. So, hindi ko matitira yon para pasurang card. Pagkatan tayo. Bubble bomb na swertehan. Keep ulit natin pa. Bababa ang fragment. Puro plant eh. Mas maganda pagkalabang ko puro plant kasi depensa. Kaya ako nag-iipon ako ng energy. Kung hindi ako ina-atake, at the time na maka-accumulate ako ng sufficient bubble bomb, eh sasabog silang lahat. But this is a strategy. Kaya malakas ang aqua, hindi. Kasi puro atake sila. Yun, meron na naman. Ay, bubble bomb natin. Buti sana kung labas na labas yung sponge. Bubble maker sa shield. 10 pa. Tago ulit tayo ng isa. Notice, pag 5/12 to, pag tinago ko, 4 out of 12 na. Plus, pwede. Bala-balasa. Pinalasa ko. Kasi dati to pag yung bala. Ayan, balasa. Ayan, pindot ko na pala.
tatapon ako ng dalawang cards. Parang draw 2 cards, discard 2 cards. Hindi pag malas-malas ka, may pakinabang yung balasa. However, before yung clear na card, yung balasa, ang kapalit niya, magkakaroon ka ng confused card dito sa discard pile. Draw pile, ito yung mga bubunutin mo. Discard pile, ito yung mga nagamit. Yung nagamit o hindi nagamit, hindi mo ginamit. Tapos pag naubos na to, itong 14 na to, transfer ulit dito sa draw pile. Vanish yung patulad ito. Hindi mo na siya magagamit. One time use lang. Vanish pile. Ito, mayroong kalaban na boost pa ng oras. Yung nag-iisip. Ito, ang dami kong bubble bombs. Tinrigger ko ito lahat. Kabog. 10 times 3, 300. Saan pala natin? Saan natin itong dito? O, diba? Minus 300. Splash damage pa. Tapusin natin. Wala na. Pagbigyan mo na sa next time. Kaya, maganda pag ang kalabang ko, defensive. Kasi ipon lang ako ng ipon ng bubble bomb. Yung panalo na. Defense yun. Bubble bomb bowl. Tapos na. Sobra-sobra. Ito naman, pangit ito kasi experience lang makukuha mo times 3 EXP. Hindi dito magkaka-SLP ako. Ranking ko currently 15,000 lumaba. Sa 3,000 ako dati. Yung pinaka magandang rank ko dahil rank 3,000. Kasi gusto ko lagi counter. Kasi pag go first, you will just get an energy coin na pandagdag sa fragment dito para maging 1 out of 4. Naku, bubble dito laban. Pero wala naman kasi silang sponge. Ito yung nagpo-convert ng bubbles, 3 bubbles into a bubble bomb. Nagkataon na swerte kanina, maganda yung pasok. Kada pasok, convert into bubble bomb. Ang dami kong chance ng conversion kasi tatlo tong sponge. Malapit magilo. Hindi ko maubos lahat ng energy to. So, mag-heal lahat ng axe niya. Kasi tayo malalagyan ng leaf. Ayan. Fragments. Okay. Plus, 100. Bonus pa. May bleed niya lang. Bubuksan ng HP. Dapat di ko na nilagas yun. Keep the card. Ito kasi may retain eh. Pag retain, hindi mo na siya kailangan i-keep. Puwersa akong mag-end. Talaga kang tira eh. Yung retain card. Hindi mo na siya kailangan i-keep. Ang hirap lang ituro kasi at this stage medyo advanced na. Siguro dapat doon sa casual game ako magturo. Ito mga lakas ng tira niya because of that railing 165. Awaken stamp pa. Yung sa akin 181 kasi may plus 25%. Kailangan i-protect ko to kasi ito. Magpapanalo sa akin. Hindi ako nagkikipa si round 2 pa eh. Kailangan i-zero ko to. Sayang, ma-forfeit mo. Pinapalan ko yung shield kasi kung bakit yung pinakamalakas na axe ko nalagay ko sa kitna. Kasi ang ina-atake lagi nila yung backdoor saka yung frontmost. So safe ako sa gitna.
Kataon lang kasi may splash damage kasi meron siyang bombshell maker. Yan. Sino ba yung kanina ba gagamitin ko? Ito daw magbibigay. Since mamamatay na siya, ito bibigay ko. Ito na gagamitin. Pinagdayang tabon. Ayan, 6 na. Lumabas na pala yung paborito kong card. Ipitin natin. Ano masyadong attack card sa susunod. Ito yung sapat para patayin sila. Protect. Porado. Hindi tayo lang unang nilang pinapatay. Na masaya siya. Na ako nang next, wala nang furthest and furthest and farthest. Wala kami sila pwedeng gawing bubble bomb. Kaya po, kapos ako na. Wala ako na shield. Ano may tabago sa shield? Tapon. Isa pa, balasa. Marami. Card. Patay ka lang agad yung fragment. Ang bagal mag-ipon ng energy. Tulog pa. Meron kasi siyang sleeping powder. Yung tinira. Nagising. Hindi mo mag-strategize. Tulog ito. Atake. Sana. 12 na. Pag tinira ko to, sigurado tapos sila. Saan natin? Masyado bang sigipit na rin. Tagal natin. 12 na eh. Tapos siya 360 bawas na. Kaya lang ang problema pag napatay ko. Buti yun ang pinagdiskitahan. Sana lang wala siyang masyadong marang. Ayan na, patay na. Gagawin ko strategy. Ano pa kayang bombshell maker? Pagta natin. Bombshell maker yung katapitan niya isa sa atin. Kung makukulangan na. I-sacrifice na natin yung bubble generator. Lagi nila pagtitirahin nyo sa dulo. Nakaroon ako ng mas maraming fragments. Kada gumagamit ako ng fragment, naghihil ako, nababawasan ng hindi ako makapag-keep wala akong fragment. Ako ng protection. So, yung lagi na. Patay mo. Sige, para tayo. Keep tayo. Pag keep, pwede pa kami. Para walang makuha. Yung bombshell. Deal splash damage. Dati kinumpit ko ito. Pari 4%, 2%, 4% times kung ilang stock. Tapos 4% pa noong card na ginamit na ito.
Lasa. Tapon dalawa. Malasa. Tapon dalawa. Yun. Maganda-gandang card. Malasa. Tapon dalawa. So, choice, convert ko na. Dapat kasi 3 bubble bombs. Para sulit ba yung conversion? Hindi na rin naman. Dahil na. Convert ko na mga batay mo. Tapos ka lang po. Yan na siya. Ayun lang, wala energy shard ko eh. Diba? Masarap sila. Ako na next target. Right decision to protect it with shield. Dapat na. Gather na lang siya ng bag. Hindi ako masyadong defense. Sa next turn, patay ko niya. But energy. Data pagbalik na rin ko, bombshell yung isa. Go back to lang attack. Hold back. Patay kayo. Dapat palang iniipit ko risky fish. Palit nga natin yung build. Yung una ko namatay. Shell maker. Hindi ko nilalabas pa yung plan. So, yun lang. Diba? Bakit silang babalo? Tama na decision ko ngayon. Tulos dito sila umaatake. Lalo ba yung bombshell mate? Kasi hindi naman nawawala yung stock nito. Kada attack mo, dun mabawas -1. Kaya atakihin mo na. Wala pa namang bab. Pinatake mo kasi itong jungle nightmare mga. Unless ma-atake siya. Tikat siya. 40. Nabanin na sila mga patay. Yung balance, umatake na yun. Wala naman pa kasi ng bombshell. Kaya siya. Talsik na damage. Wala silang pantalsik. Hindi tatamaan pa ng splash down. So, talagang ito na pang protection ng minute. Oh, meron din. Attack all enemies. Okay, attack all enemies. Ito yung fragment. Fragment.
Mahal. That's awesome. Hindi ko sabi kasi. Minsan sa mga karaan ko. Dapat ang ipitin yung one card lang. One, mahina-hina yata. Hindi na nila kumatako. Basta babawasan sila unti-unti dahil dun sa Shady Exchange. Patayin. Yun yung confused card. Gumamit kasi siya nitong matang clear. Pambalasa. Yun, may confused na naman siya. So, kapag nabunot niya yung confused na yun, makakatira. Sigil mo na natin. Sumay. Ticket. Dalawa na ipitin natin. Kasi 3 energy lang. But probable mapatay niya. Ang bagal pa nung beast. Eh, napatay niya. Sabi ko less probable eh. Kaya, ano, masar pa siya. Wait na naman. Papatay ito. Hindi kasi sayang ng oras at i-level ko yung papatay. Sana ulit lang ka. Ano yung isip? Lahat. Wala nang tinanggal yung plan. Yun yung sa akin po yung rock paper scissors. Yung energy ko yung na sinasabi ko. Pinindot mo yan, magkakaroon ka ng one fragment. So, perfect. Keep tayo na ito. Naubos zero kasi ang kapalit ng Shady Exchange, lose 2 fragments in each turn until round 2. Medyo mahina itong farmer niya. Ito malakas yung rage. Kailangan magpadabi ka. Pagdartag pala ng Rhodes. Avocado. Add ako ng bubble doon. Nakakatulugas sila pag umatake dito sa Jungle Nightmare. Tapos bawas-bawas. Take less damage ka pa kaya makunat-kunat. Pag free axe lang. Kaya yung pakinabangan yung rage. Kadasa. Ito na lang i-keep natin. Gusto ko yung risky siyang i-keep.
Pass natin para tumaas ang energy. 5. Tumaas ang fragment pala rather. So, yun. Rage na siya. Isa pa siyang energy, mababawasan ng malaki rage. Kung may card pa siya. Sa rage mode na siya. Attack. But, na lang. Itip isa. Pa-retain naman to dati. Yung maganda sa mga retain cards. Ito kasi walang retain. Kapag nag-initial plus 100. Dapat dito scotch tape card. Yun ang kailangan ko mag-build. Para maka-paste. Dalaw. Ibang pasabugin na natin. Mas masaya sa akin po. Mix well natin. I-keep na natin to. The risk. Feeling ko kasi hindi pa sila matatapos with few bubble bombs kung 7 lang. Kaya dapat 10. 10 times 3, 300. Ako! Dalaw. Dalaw pa. Dalaw. Yun. Pinagpalasa. Siguro hindi ka naman yung card. Wala. Sana magandang card. Strategy din kasi yan. Kaya pinaplano dapat ano ba yung susunod mo. Patake pa. Tapos ka na. Convert ko pa to. Convert ko pa kaya. Tabong sila ng... Goodbye. One. Single na. Plan worked.